Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati o mga katabi natin ng good morning. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, be good. Be good. Alam ko na isa yan sa mga pinakamahirap ding sabihing salita. Hindi lang yung thank you o sorry. Isa sa mga pinakamahirap sabihin sa iba, yung alam mo magpakabait ka. Mahirap sabihin yan, lalo na kung kilala kang hindi mabait. Mahirap po sabihin yun, no? Ang hirap magtuwid. Tanggapin natin ang katotohanan. Mahirap magtama ng ibang tao. Kahit sabihin pa nila na ikaw, ang lakas-lakas mong magtama ng mali ng iba. Ang tapang-tapang mong magtama ng mali ng iba. Pero sa totoong buhay, kahit na nasasabi mo yan, sa isang banda ng puso at isipan mo, para bang nahihiya kang sabihin yon. Dahil alam mo sa sarili mo na may ginagawa ka ring mali, na may ginagawa kang hindi maganda. Kaya napakahirap din talagang magtama ng iba. Kaya nga, minsan hinahayaan mo na lang eh. Hindi lang yan nangyayari sa labas ng bahay, kahit sa loob ng bahay. Kahit alam mong mali ang ginagawa ng kapatid mo, mali ang ginagawa ng asawa mo, mali ang ginagawa ng anak mo, pero bakit hindi mo masabi-sabi? Kasi nga, may utang ka pa sa kanya. Kasi nga, binibigyan ka niya. Kasi nga, siya ang may sagot. At mga kapatid, ngayong unang araw ng bagong buwan na ito, isang napakahalagang santo ang ipinagdiriwang din natin, si Saint Alfonso de Liguori. Siya po'y isang abogado. Bago siya naging pari rin, o bukod sa pagiging pari, siya'y abogado. At nakilala siya sa kanyang pagiging matuwid, pagiging matatag, pagiging matapat pagdating sa aral ng moral. At ano ang narinig nating ebanghelyo? May kinalaman din po ito pagdating sa buhay moral natin.
Sapagkat si Juan Bautista ay napugutan, pinapatay at nakilala sa pagiging matuwid na tao. Alam niyang may maling ginagawa si Herodes. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang kapatid. Kaya hindi siya nagdalawang isip, hindi siya tumigil sa pagsasabi sa kanila na mali ang ginagawa ninyo, kasalanan ang ginagawa ninyo. Siguro, ang tapang-tapang ni Juan Bautista sapagkat alam niya na wala siyang ginagawang malumi, masama at mali. At yun naman talaga ang kapalit ng pagsisikap nating mabuhay ng matuwid at mabuhay sa tama. Wala tayong anumang ikinapapangamba. Dahil alam natin sa sarili natin, alam ng ibang tao, alam ng Diyos. Pero kung tayo po ay may inililihim at ginagawa ring kasalanan, marumi at mali, napakahirap magtama ng iba. At isa ho yan sa nagbibigay din ng sakit ng katawan natin at kalooban natin. Kaya kung ang araw na ito, sa tulong ng ating mahal na ina, ay araw ng pagpapagaling na hinihingin natin sa Diyos, hindi lamang po sakit ng anumang sa ating katawan. Higit sa lahat, laging pinapaalala ito, yung ating spiritual healing na tinatawag. Alam niyo po, sa paglipas ng buwan, sa ating pagdidebosyon, sa ating mahal na si Saint Charbel Macluf, marami na ho akong kwento ng pagpapagaling na narinig at nalaman. At hindi lamang ito pagpapagaling sa katawan, kundi yung tinatawag nating conversion. Ano yung narinig niyo po yung kwento ni Father Benji nung siya ang nagmisa dito nung nobinaryo ni Saint Charbel? Ano ang isa sa mga ikinamangha niyang himala? Hindi yung pagpapagaling na nawala yung cancer, nawala yung bato sa kanyang katawan, nawala yung aneurysm, hindi. Kundi yung himala ng pagbabago at pagbabalik loob. Yung isa niyang parishioner na may anak na hindi na nagsisimba. Ang tabi nga parang pagano na daw yung kanyang anak na hindi na nagsisimba. At nung kami ay dumalaw doon, kasama si Saint Charbel sa parokya nila, yung nanay na nakapila pa lamang, hindi pa siya nakakarating makahawak sa relik ni Saint Charbel. Ang dinadasal niya ay sana magsimba ulit ang kanyang anak. Sana'y magbalik loob ang kanyang anak. Nasa pila pa lamang siya, nag-text na yung kanyang anak. Nay, baka hanapin mo ako, nasa baklaran ako. Nagsisimba. Ito yung isa sa mga patunay lamang na ang Diyos ay ang Diyos ng pagkapagaling, hindi lamang ng sakit ng ating katawan, higit sa lahat, sakit ng ating kalooban, isipan at kaluluwa. At ano ang sumisira dito? Ang mga immoral na bagay. Kaya sa pagkapatuloy ng misa natin, mga kapatid, ipagdasal po natin sa tulong ng ating mahal na ina na sana habang tayo ay nabubuhay, huwag natin ipagdalawang isip ang maitama ng ibang tao para sa ikabubuti natin. Hindi porket mas bata sa atin, mas maliit sa atin, mas mahina sa atin. Hindi porket hindi natin kauri, kasama, katulad, ay hindi natin papakinggan kung tama at mabuti naman ang kanilang sinasabi. Hindi lang tungkol sa atin, kundi para sa atin. Araw-araw, hilumin nawa ng Diyos sa tulong ng mahal na ina ang anumang kasalanan, mali at marumi sa pagkatao natin. Amen.